Alright, mula rito kay sa iyong araw mga tol, pag-usapan natin. Tulad naman ng lagi nating ginagawa, reaction video sa iba't ibang mga topic, mga trending issues na nakapaloob dito sa mundo ng social media. Eto trending to mga tol. No? Pagkatapos niyang mag-celebrate ng suspension ng Showtime, ito ang kanyang sinapit. About to kay Rendon Labrador mga tol. Dahil kung nabalitaan ninyo after niyang mawala sa TikTok, pinabura din siya sa sa Facebook ng mga netizen, no? Nag mass report ata sila dun sa Facebook at nabura etong Facebook ni Rendon Labrador mga tol. So ito ang ating bibigyan ng commentary and reaction, pero bago yan syempre huwag mo kakalimutan mag-subscribe kay Sa Iyong Araw. At kung bago ka pa lamang dito sa ating channel at trip mo yung mga ganitong klaseng commentary and reaction video, syempre huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Huwag mo nang patagalin pa to, David. Panoorin na natin to. Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan, ano nga ba ang nangyari kay Rendon Labrador? Na tila baga ito na ang pinakakarma ni Rendon Labrador dahil na rin sa kanyang mga ginawa. Ano nga ba ito? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ngunit bago ang lahat, sino nga ba si Rendon Labrador? Si Rendon Labrador ay isang sikat na Filipino fitness trainer, self-titled motivational speaker, social media influencer, content creator, YouTuber at entrepreneur na nakilala siya sa mundo ng fitness at basketball, na kung saan ang isa sa mga naging estudyante niya ay si Mark Pingris, na tinawag pa ni Rendon si Mark Pingris bilang isang duwag. At kilala rin si Rendon Labrador dahil sa kanyang mainiting personality, na kung saan nasuntok niya si Kiko Matos na nag-lead sa pagka-deform ng ulo ni Kiko. Na-deform yung ulo ni Kiko dahil sa ganun lang. Napanood ko yung video yun. Mga scripted yung mga yan. At marami siyang mga batikos sa mga sikat na mga artista at mga icons, katulad na lamang ni Joey De Leon, Bitoy, Mr. Bitag, Ben Tulfo, at marami pang iba. At ang pinaka-latest at pinaka-controversial na pahayag niya ay ang patungkol sa ginawa ni Pa Iskanda at Ayon Perez sa isang segment sa It's Showtime, na kung saan ay binatikos niya ang ginawa nila na nagbigay pansin sa MTRCB. At ito ang rason kung bakit nasuspinde ang It's Showtime. At pagkatapos ng pagka-anunsyo na masususpinde ang It's Showtime, ay nag-post si Rendon Labrador na magpapainom daw siya dahil sa kanyang tuwa na masususpinde ang It's Showtime. Ngunit para sa akin mga kaibigan, hindi ba't motivational speaker siya? Ngunit bakit kaya na magpapainom siya? Tama. At nagse-celebrate sa kamalian ng iba? Ay dito mga kaibigan, nakakuha ng karma si Rendon Labrador dahil nagkaroon ng mga ilang batikos tungkol sa kanya na hudyat na mabura ang kanyang TikTok account. Yun lang. Pagkatapos ay nagkaroon ng mass report sa Facebook na ikinabura rin ng kanyang Facebook account. At dahil dito sa sobrang galit niya, ay binanggit pa niya, Pilipinas, I will be back. Ipinahayag ni Rendon Labrador na na-delete na ang kanyang Facebook page, ngunit panigurado niya ang kanyang mga taga-subaybay na babalik siya sa social media platform na ito. Ito ay pahayag ng Inquirer.net. Ika pa dito, sa ngayon, alas 12 na, Setyembre 7, 2023, binura na ako sa Facebook ng Pilipinas, anya, sa pamagitan ng kanyang Instagram stories, at idinagdag na maglalabas siya ng opisyal na pahayag sa kanyang YouTube channel sa lalong madaling panahon. Naku, baka isunod naman yan ng mga nag-mass report sa kanya, no? Isunod na rin pati YouTube channel niya. Kilala si Labrador sa kanyang mga pahayag ukol sa iba't ibang issue at humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga taga-suporta dahil hindi niya maunawaan kung bakit tinanggal ang kanyang Facebook page. Hindi niya maunawaan, no? So, magbigay muna tayo ng comment, baka sakaling makaunawa yung iba dyan, mga tol, no? So, alam naman natin, yung advokasya niya is pumuna ng iba't ibang klaseng mali. Yun nga lang, mga tol, kapag mali rin ang approach mo, nagiging mali ka talaga, 'di ba? Nawawala yung magandang hangarin kapag ginamitan mo ng maling pamamaraan.
Sabihin na lang natin mga tol, halimbawa yung ginawa niya rito sa Showtime. Kasi nga may parang action na ginawa doon si Ayon ba yun at saka si Vice na sa mata parang hindi nga kanais-nais sa mata ng lalo-lalo na naka-public, 'di ba? 'Di ba mga tol? Kaso yung magiging approach mo, 'di ba, ay lalo-lalo na hindi lang ikaw ang merong fans, 'di ba? Meron din namang fans yung Showtime at marami kang taong sinasagasaan sa pamamagitan ng mga ginagawa mong pagpuna, babalik at babalik sa iyo. Kumbaga kung meron kang army, meron din sila mga tol. Walang pinagkaiba yan sa isang bigyan tayo ng sample, no. Halimbawa gusto mong tumulong sa isang nasalanta ng bagyo, for example, nasalanta ng bagyo, gusto mong tumulong. Mabuti ang hangarin mo mga tol, di ba? Mabuti ang hangarin mo, gusto mong tumulong magbigay ng grocery. Kaso imbis na iabot mo, binato mo. Oh, salo. Ganon. Tanong. Magagalit kaya yung binigyan mo ng tulong o matutuwa? 'Di ba? Mawawala kasi yung mawawala yung tawag dito, yung magandang hangarin kapag hindi maganda yung approach mo. Halimbawa na lang may pupunahin siyang celebrity ganito, may pupunahin siyang ganon, may pupunahin siyang ganyan. So, sisimulan niya sa ganito, wala ka palang utak eh. Alam mo yon yung ganon agad. Ngayon ko lang nalaman, mahina pala utak nito, di ba? Buti maraming umiidolo rito. Ang hina ng utak, di ba may mga ganon siyang mga tol? May mga ganon siyang pahayag sa social media na parang napakatapang masyado, ikaw na perpekto, ikaw na tama sa lahat, di ba? Pwede mo punahin na, napansin ko lang medyo hindi maganda yung ginawa nitong artistang to o hindi maganda yung ginawa niya, dapat ganito, dapat ganyan. Pero kung sasabihin mo, ngayon ko lang nalaman, mahina pala utak ni... Di ba, ang pangit tignan mga tol, hindi lang yung mismong artista yung inaatake mo, kundi pati yung mga nakasuporta sa kanya, naka-follow sa kanya. Diba? Nawawala talaga kung meron ka mang nakitang hindi maganda sa isang tao, 'di ba? Wala namang masama kung itutuwid mo, pero kung aatakihin mo siya agad, mawawalan ng silbi talaga agad-agad yung magandang hangarin kung meron man o talagang gusto mo lang magpasikat, gusto mo lang dumami kasi parang ginagaya niya ata mga kapatid si Makagago 'di ba? Kasi si Makagago doon nagsimula 'yun 'di ba? Marami siyang dinidisrupt, marami siyang nire-real talk dati, di ba? Ginaganon-ganon niya. Parang ganon ata yung ginagawa niya ngayon, no? Ikaw, ano masasabi mo, no? Comment ka sa baba. Ngunit ito ang kanyang banggit. Nagpapasalamat ako sa mga taong naniniwala sa akin at nagpapadala ng mensahe. Pasensya na. Tayong lahat ay parang na-paralyze dahil dito sa pangyayaring ito. Dagdag niya. Kasama ang hashtag na stay motivated. Pagkatapos nito, ipinakita niya ang isang larawan niya sa isang gym kasama ang kanyang deklarasyon. Pilipinas, babalik ako. Nauna nang ibinahagi ni Labador na nasa panganib na mabura ang kanyang Facebook page dahil sa tila nilabag nito ang pamantayan ng komunidad ng platform. Bago ito, ang kanyang account sa TikTok ay na-delete din ng platform. At kung ating mapapansin mga kaibigan, tila baga nagiging karma ito para kay Labador. Ngunit para sa akin, ito ay isang lesson na kailangan bigyan ng pansin na dapat tayong maging responsible sa ating mga pananalita. Colossians 4:6. Maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi nananampalataya at pahalagahan ninyo ang bawat pagkakataon. Sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapag ipakinabang ang inyong pananalita sa kanila at matuto kayong sumagot ng tama sa sinumang nagtatanong. Ito mga kaibigan ang binabanggit ng banal na kasulatan. Tayo ay maging matalino sa ating pakikitungo sa iba. At lagi nating tatandaan na dapat maging maamo parati ang ating pakikitungo sa kanila at sa ating pananalita. Dahil ito ay nagbibigay ng daan upang mawin natin ang kanilang mga puso at may pahayag natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat mga kaibigan sa iyong panonood. No, totoong walang perpekto, mga tol. Lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nagkakamali, mga tol, no? Pero ang mag-celebrate ka ng pagbagsak ng iba, mga tol, at sasabihin mo, buti nga sa'yo, napakasama kasi ng ugali mo. Mga tol, ikaw din yung number 1 na masama ugali pag yun ang ginagawa mo.
Kasi tignan mo, 'di ba wala kang pinagkaiba dun eh. 'Di ba? Kaya yung mga nag-mass report mga tol, sa sobrang ayaw na nila talaga makita si Rendon sa social media, ay gumawa na sila ng isang paraan na para sa kanila gusto na talaga nilang mabura yung mga tao at ibinagsak nila, no. Hindi naman totally bagsak, 'di ba? Ibig sabihin talaga binura na nila sa social media. Kasi pag ako naman, pag ayoko nitong content ano na 'to, inaano ko na lang, hindi ko na pinapanood, binablock ko na lang, mga gano'ng mga bagay. Kapag may mga nagko-comment na hindi maganda, 'di ba? Dati parang gusto ko silang sagutin, minsan parang sayang lang effort ko, sayang lang yung power ko diyan, 'di ba? Iaano ko na lang, iba-block ko na lang o kaya iaano ko na lang, tatanggalin ko na lang para hindi na makaapekto yung negative energy niya sa positive energy natin. Tapos eto nga, no, kahit na gaano kaganda ang hangarin mo na gusto mo halimbawa makapag-motivate ng tao, pero paano mo siya mamo-motivate kung iniinsulto mo na agad siya sa umpisa pa lang? For example, yung tao, meron kang kausap na tao, kaya may nakita kang tao, may maling ginawa. May maling ginawa, halimbawa nagtapon ng balat ng saging sa kalye. 'Di ba? Halimbawa nagtapon ng balat ng saging sa kalye, maganda hangarin mo na gusto mo siyang turuan na, "Brad, 'wag ganyan. Dapat ang mga basura tulad niyan itapon mo sa tamang tapunan kasi baka makaaksidente ka pa ng naglalakad pag natapakan 'yan." Napakaganda ng hangarin mo. Kung gano'n ang approach mo, malamang damputin niya 'yon at itapon niya sa tamang basurahan. Pero pag ganito ang approach mo, "Oy Brad, wala ka bang utak? Ha? Diyan ba tapunan 'yan? Eh kung makaaksidente ka, may pampagamot ka sa mga aksidente mo." Kung gano'n ang approach mo mga tol, hindi ka makakapag-motivate, magkakaroon ka pa ng kaaway. 'Di ba? Magkakaroon ka pa ng kaaway. Nasa ano kasi yan eh, nasa tamang approach kasi yan eh. 'Di ba? Lahat ng tama kung gagamitan mo ng mali, totally magiging mali agad. Katulad din ng ibinigay nating example kanina. Gusto mong makatulong sa mga nabagyo, gusto mong makatulong sa mga nasalanta, magbibigay ka ng grocery, 'di ba? Kaso imbis na iabot mo ng maayos, ibabato mo sa kanya na tila baga, salo, 'di ba? Baka ibato pabalik sa iyo 'yun, 'di ba? Sabihin sa iyo, "Hindi ko kailangan tulong mo, matapobre ka masyado. Hindi ko kailangan tulong." Magiging kaaway mo pa yung taong 'yun. Kaya 'yun lang yung napansin natin mga tol. Mali kasi talaga yung ginagawa niyang approach. Yung kung gusto mo makamotivate, kung gusto mong ma-motivate na talagang magbago yung isang tao at galingan niya palalo, huwag mo munang ibabagsak. 'Di ba? Huwag mong ida-down. Huwag mo sasabihin ng mahina utak mo eh. Mahina utak mo, puro ka landi. 'Di ba may mga ganun-ganun siyang pahayag. Puro ka landi. Mahina utak mo, mga ganyan-ganyan. May ano pa nga siya eh, may mga post pa nga siyang ano eh. Naniniwala daw sa advokasya niya. Anong advokasya yun? Na mambuli ka ng ibang tao, 'di ba? Kasi hindi na pagmo-motivate ng ginagawa niya, pambubuli na mga tol, no? Sana yun lang yung kailangan matutunan niyang aral sa nangyari sa kanya ngayon. Hindi natin nagustuhan yung kanyang sinapit kasi ayaw natin mangyari yun sa kahit na sino man sa atin. Pero sana may mapulot siyang aral. At pagbalik niya, mas maging maayos na. Para makamotivate ka, mag-motivate ka ng maayos. Hindi yung gagawa ka ng kaaway mo, di ba? So ikaw mga kapatid, anong masasabi mo dito sa video yung napanood natin? Comment ka sa baba at pag-usapan natin yan sa comment section. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.